nangangailangan na kilalanin kung sino ang si Jesucristo sa buhay nila. Ano po sabi sa verse 25? Ayan na po. Biglang may nasingit na kwento. Si Jairus, ulitin po natin yung kwento, nangangailangan siya kasi yung anak niya mamamatay na eh. Diba? Kumbaga, kailangan na come and late, specific na nga para wala nang tanong si Jesus Christ eh. Specific na instruction yung prayer ni Jairus para sasama na lang si Jesus Christ. But, biglaan, suddenly, sabi dito, a certain woman which had an issue of 12 years. Dinudugo po mga kapatid yung babae po na to for 12 years. Imagine niyo po yung ganong sitwasyon. Sa mga kababaihan po, ilang buwan, ilang araw lang na dinudugo. Ang severe na yung condition, di ba? Ang hirap na. Pero maximum itong certain woman na to. Eh yung ilang araw ka nga lang hindi uminom ng tubig, pwede kang ma-dehydrate, tama Ma'am Janice? Ma-dehydrate ka, kakamatay mo yun. Eh paano po yung 12 years, dugo po ito? Paano po kaya ginagawa itong babae ito? At hanggang ngayon ay nabubuhay ito. Ano po sabi niya? Certain woman po, hindi po pinangalanan. Hindi po natin kung bakit hindi pinangalanan. Maaari, itong certain woman na to, hindi kilala. Maaaring si Mark, during time na sinusulat nito, hindi na kilala itong tao na witness niya, hindi na kilala itong certain woman na to. Kasi si Jairus, ruler of synagogue. Kilala niya. Maaaring sikat talaga to. Kilala to si, baka isa sa mga pinakagwapo sa ruler ng synagogue itong si Jairus. Parang si pastor po ito siguro, ang mga pastorano. So, sabi po, verse 26, suffered many things. Ayan po. Suffered many things of many physicians and had spent all day. All that she had and was nothing better. So yung certain woman, meron siyang sakit, 12 years na siyang dinurugo. Suffered many things of many physicians and had spent all. Lahat ng resources niya na nagamit niya. Pero walang nangyari. Hindi man lang nagkaroon ng, hindi man lang gumaling o hindi man lang ng konting pagbabago. Pero in fact, ano po nangyari? Worse. Lalo pa pong lumala. Ibig sabihin na itong certain woman na to, maaaring mahirap pala to. Kasi hindi na siya napangalanan. Kung sikat siguro to, may kaya-kaya. Kung baga dito, pag sinabing pag-ares, pag-apulangan, talagang mga kilala po yan. Mga syndero, mga naka-inova po yan. Eh kaso po itong certain woman, hindi na pangalanan. Maaaring mahirap po itong certain woman po na ito. Kasi spend on eh. Nagamit niya na lahat ng resources niya. So ibig sabihin kapatid, si Jairus na mayaman, na nangangailangan, mahirap din pwedeng mangailangan. Ibig sabihin, hindi basis ang status mo sa buhay para kailanganin mo ang Panginoon. Kung mayaman ka, kung mahirap ka, you need Christ in your life. Amen. Hindi ka pwedeng magmalaki. Hindi mo pwedeng paunahin ang pride mo. Amen. Certain woman, hindi kilala. Nagastos na lahat. Nagastos na lahat. Hindi man lang gumaling. Kasi ganyan tayo mga Kristiyano minsan. Kung ano-ano pa yung iniisip natin, baka pwede yung ganito. Pwede yung solusyon na ganito. Baka pwedeng hindi mo na ako mag-church kasi mas malaki kikitain ko ngayong araw eh. Yung sale kasi ngayon sa Save More sa SM. Baka maunawaan naman ako ni Pastor. Ano nangyayari sa buhay natin? Maayos ba? Lumalago? Lumalago ba? Hindi eh. Sabi dyan, brewers. Itong tandaan po natin mga kapatid. Ang mga bagay na ipinagpipilitan mo at ipinapalit mo sa Panginoon, kahit kailan, hindi ka matutulungan yun. Yung mga bagay na akala mo makakatulong sa'yo, pero ipinagpapalit mo doon ang paglilingkuran mo sa Panginoon, baliwala yan. Vain things yan sa harapan ng Panginoon. Biruin mo yung bagay, ipinagpapalit mo sa Diyos. Yung araw ng linggo, pupunta ka sa isang event, pupunta ka sa SM, magtatrabaho ka, ipagpapalit mo sa Diyos. Aba kapatid, mas matimbang ba yung mga bagay na yan kaysa sa pagmamahal mo sa Panginoon? But there's something wrong sa'yo kapatid. 6 days ang ibinigay sa'yo ng Panginoon. Yet one day lang kapatid ang kailangan sa'yo ng Panginoon, hindi mo maibigay. Napakasama mo ng mga anak. Ano ang one day para sa Panginoon? Hindi pa nga one day eh. Half day lang, 3 hours lang eh. Hindi pa nga, wala pa nga evening service eh. Pag ikaw na kailangan, lalapit ka sa Panginoon. Pero pag nagka-blessing ka na, nasaan ka na?
Kalimutan na. So, kailangan mo lang pala ang Panginoon pagka may kailangan ka. Maniniwala ka lang pala pag may problema ka. Tama po ba yung church? No. It's a big no. Kay mayaman ka, kay mahirap ka, kung meron ka o wala ka, you need to attend every Sunday. Every Saturday prayer meeting, magpasalamat ka sa Panginoon. Wala kang may pagmamayabang kapatid, kay mayaman ka o mahirap ka na, wala ka pang ginagawang paglilingkuran, diba? Iba na yan kapatid. Yung mga mayaman, pwede pang magmalaki eh. Meron eh. Eh kung mahirap ka, hindi ka pa naglilingkod, diba? Kapatid, baka lalo kang kuhanan ng Panginoon yan. Ano pang mawawala sa inyan? Hintayin ba buhay mo na ang kunin sa'yo ng Panginoon bago ka maglingkod? Minsan kailangan din natin tapikin yung sarili natin. Right. Tapikin nyo pa yung mga kapatid, katabi nyo. Baka kailangan magising kung minsan. Ano pong sabi sa verse 27? When she had heard that Jesus came in the press behind, ano pong ginawa niya? Came in the press behind and touched his garment. I-remind ko lang po kasama na ni Jairus itong si Jesus Christ. But suddenly, merong certain woman. So ibig sabihin, church, sa sitwasyon na to, kahit sa sitwasyon ng buhay natin, hindi lang ikaw ang nangangailangan. Tama. Kaya wala kang karapatang magreklamo dahil kahit kami o kahit ang ibang kapatid mo, nangangailangan din. Ay, tama yan. Nagmumurmur ka, baka mamaya mas matindi pa pala yung pangangailangan ng kapatid mo. Tama yan. Mas matindi pa pala yung... Minsan kasi, church, kailangan natin i-compare yung sarili natin para ma-appreciate natin na blessed pa pala tayo. Ang kulang, ang minsan kasi nangyayari sa ating self-pity, puro na lang sisi, puro na lang tinitingnan kung ano yung problema, kung ano yung negative, pero hindi mo nakikita, yung ulam mo pala mas masal pa dun sa kapitbahay mo, dun sa kapatid mo. Tama yan. Hindi mo nakikita yung kapitbahay mo pala mas nangangailangan ng tulong kaysa sa'yo. Tama. And this certain woman, sabi po dyan, when she had heard of Jesus, came in the first guide. Nung narinig niya na nandoon ang Panginoong Jesus, si Jesus Christ, she came in the press behind. Church, pag narinig mo na, sumunod ka na. Amen. Ang kulang kasi sa atin, narinig na, labas lang dito. Siya narinig niya nandun si Jesus Christ. Napatunayan niya na ang dami niyang pinuntahang physicians, ubus na yung resources niya, wala pa rin nangyari. But when she heard of Jesus Christ, she came in the press behind. Pumunta siya doon. Nakisiksik siya doon, kapatid. Malamang gumapang yan, kapatid. Kasi kung sa dami ng tao na yan, hindi ka makakasiksik. Lalo na kung dinudugo ka. For 12 years po ito. Malamang gumapang talaga yan. Church, kung narinig mo na ang tama, gawin mo na. Tama. Kung alam mo dapat ang Panginoon ang pinaniniwalaan mo, hindi yan kung ano yung sinasabi ng kapitbahay mo, kung hindi yan sinasabi ng mga kausap mo, paniwalaan mo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga tayo may Biblia, salita ng Diyos. Huwag kang makinig sa salita ng kapitbahay mo. Wala kang salita yan na nakasulat na hanggang ngayon nabubuhay. Ang Biblia lang po. You must believe in Christ. Tingnan po natin kung nabigo po ba yung babae na to. Sabi niya, came and pressed behind and touched his garment. Sabi niya dyan, for she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. Yan yung faith niya, no? Hindi niya sinabi na, sulyapan lang ako ng Panginoon, gagaling na ako. Hawakan lang ako ng Panginoon, gagaling na ako. Itayo lang ako ng Panginoon, gagaling na ako. Hindi. From that small thing, if I may touch, mahawakan niya lang yung laylayan o yung damit ng Panginoon, I shall be whole. Kapatid, kung meron kang ipinagpe-pray, claim it. Yes. It shall be done. It will be done by God's time. Amen. Yun yung name niya, I shall be whole. Mabubuo ulit ako. Hindi niya sinabing I shall be healed. I shall be whole. Bubuuin talaga tayo ng Panginoon. Ano sabi sa 29? And straightway, the fountain of her blood was dried up. Amen. Church, hinawakan niya lang po yun. And she felt in her body that she was healed Wow. of that blood. Salot, sabi dun sa verse, salot, blood, sinabi ng blood, salot eh.
Kasi for 12 years ba naman, dinutugo mo, hindi pa ba mako-consider na salot yan sa buhay mo? Aba kapatid, kung yun sa buhay mo ngayon, may salot din dyan. Hanggang ngayon, hindi mo binibitawan. Hanggang ngayon, magiging burden mo yan. Kasi tingnan nyo kapatid, yung certain woman, meron siyang iniinda. Lumapit siya sa Panginoon na wala yung salot sa buhay niya. Church, you need God. This is the basic illustration that you need God in your life. If that is pride, kadamutan, kayabangan, kung anumang kasalanan niya na hindi mo pa nasusuko sa Panginoon, you need to believe in God. Naniwala lang yung certain woman eh. Actually, hindi pa malaking factor yung ginawa niya. Hinawakan niya lang. Pero, dahil sa faith, dahil sa paniniwala niya, kung ano yung inisip niya, kung ano yung inlay niya, yun yung nangyari. Kaya church, kung ipinagpipray natin, magkakaroon tayo ng bagong lote, yun ang mangyayari. Kung pare-parehas tayo ng yun ang iniisip natin, yun ang mangyayari. Pero kung si Sir Paulo hindi ganun ang iniisip, Salot yan. salot. Is na yan. Hindi pwede yan. Kasi church, we are one body. Amen. May sumakit lang sa isa, apektado na lahat. Pero imagine niyo, yung whole body, iisa ng iniisip, iisa ng ginagawa. Kung ano yung function, ginagawa para makatulong sa iba. Church, kulang na yung space natin. Maybe this is the right time para mas higit tayo i-work out natin yung paniniwala at pananampalataya. Dati wala naman to eh. Meron ba dito dati? Wala. Sketch lang ni Sir Jaime ito dati eh. Pinoproject pa sa TV nila eh. Natandaan niyo po ba yun? Sketch lang, but now, God is good. God is good. Ilang pamilya ang nadagdag sa building na to na ibinigay ng Panginoon. Can you imagine how many families could be added if we will have a bigger place, a bigger church for the glory of the Lord? Marami pang dadagdag ang Panginoon. Marami na bang nakaka-open. But still, if we believe in God, God will make a way para sa buhay ng mga tao niya. Kasi no one is perfect eh. Dapat nasa isip na natin yan. I-expect mo na yan, na yung katabi mo, pwedeng gumawa ng pagkakamali. At dapat, kung naniniwala ka sa Panginoon, naniniwala ka na ang turo niya, marunong ka dapat magpatawad. Kasi once you believe in God, kung ano yung tinuturo ng Panginoon, gagawin mo. Parang estudyante na yan, kung naniniwala ka kay Sir, kay Ma'am, na yun ang totoo, gagawin mo yun. Kung naniniwala ka na ang mundo ay bilog, pag dinrawing mo yan, hindi triangle. Kasi yung turo sa'yo bilog, kung naniniwala ka, bilog dapat yun. Pag nakita sa drawing mo triangle, kahit sabihin pang naniniwala ka, pero yung nakikita sa ginagawa mo, hindi, contradicting yan. Kung naniniwala ka na pagpapalain tayo ng Panginoon, dapat nakikita rin sa action. Ano pong sabi, for without faith, faith without action is dead. Church, kailangan nating maniwala. At yung proof ng paniniwala natin, nakikita sa gawa natin. Sinasabi mong naniniwala ka, pero pagdating sa commitment, pagdating sa first fruit, wala ka namang magawa. O paano ka maniniwala? Mabubuo ba yan sa pag-isip lang? Kasya ba kami dyan sa isip mo? Hindi. O hindi, di ba? Tama pa? Hindi naman kakasya eh. Kailangan natin ng application. Kailangan natin ng action. Kailangan natin ng physical. Kasi yun yung proven eh. Yun yung nakikita at kayang gawin yun ng Panginoon. Kung paano pinagaling physically ng Panginoon, yung certain woman, ganun din gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Sa Berean Bible Baptist Church. Kasi pinatunayan ng Panginoon. It is proven. Ano pa kung sabi? And Jesus immediately knowing in himself that the virtue had gone out, turned him about in the press and said, "Who touched my clothes?" Ibig sabihin, hindi nakatingin ng Panginoon ha, may humawak lang sa damit niya. Minsan nga, yung damit lang natin hawakan, di naman natin namamalayan. Pero, hindi kasi ganun lang ang nangyari. Ang sabi ko dyan, yung virtue ng Panginoon nag-discharge. Yung kapangyarihan ng Panginoon nag-discharge. Dumaloy. Nakuryente si Tatay Celso ata eh. Nung hinawakan ng certain woman, dumaloy yung pagpapala ng Panginoon. Kaya ano nangyari dun sa certain woman again? Fountain of her blood was dried up. Nawala. Ano po? Straight way. Pag sinabing straight way,
Agad-agad, biglaan. Kapatid, kung ikaw meron kang pananampalataya at yan nakikita ng Panginoon, tama yung motibo mo. Straightway, it will be granted. Ngayon pa lang. That's right. I-claim mo yan, kapatid, kasi yun ang sabi ng Biblia eh. Yung certain woman nga for 12 years, isang hawak lang, nawala. Yung 12 years niyang pagdurugo. Ganun kabuti ang Panginoon dahil marunong maniwala. Kapatid, pag di ka naniwala, hindi mo mararanasan. Kailangan mo maniwala, kailangan mo magtiwala, kailangan mo manampalataya para maranasan mo. Sa tingin niyo po ba yung certain woman na yan, kung hindi niya hinawakan, tinignan niya na, ay, ang dami ng tao, hindi ako makakasingit dyan. Gagaling kaya siya? Baka hindi lang 12 years ang pagdurugo niya. 13, 14, how many years pa? Eh baka wala nang matira sa kanya kahit white blood cells pa eh. Dahil naniwala siya, na-claim niya kung ano yung paniniwala niya by means of faith. Pinagaling siya ng Panginoon. Amen. Ano pong sabi dyan? Immediately knowing, nalaman ng Panginoon na meron pa ng nananampalataya, meron pa ng palataya na naging dahilan para yung isang tao biglang gumaling. Diba kapatid, kung ikaw magkakaroon ng kayamanan o ikaw yayaman at nakikita ka namin na naglilingkod dito, hindi na pagdududa yun. Pero kung ikaw ay yayaman, di ka naman naglilingkod, eh kaduda-duda yun. Tama mo ba? Saan galing yan, kapatid? Hindi ka naman naglilingkod. Sinong pinaglilingkod mo para yumaman ka? Dahil ang sabi na sa Biblia, what you sow, you will reap. Kung anong ginagawa mong paglilingkuran sa Panginoon, ibabalik sa iyo ng Panginoon. Kung hindi ka naman naglilingkod at ikay pinagpapala ba, there's something wrong. Pero kung ikay naglilingkod, ikay naglilingkod dito sa church, naglilingkod ka sa Panginoon, at makita ng mga kapatiran na yung bahay may 5-story nga talaga, eh, hindi na katanong-tanong yan. Hindi na kaduda-duda yan. Iisipan na nila, naniwala yan sa Panginoon. Minsan niyang naniwala, dati ganito lang bahay niyan, pero naniwala